Tatlong mga matataas na opisyal, no? Si Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary DBM na si Amena Pangandaman, at si Yusek Adrian Bersamin, nagbitiw kahapon. Anong reaksyon niyo po dito? May mga susunod pa ba o hihingi na naman po ang ating presidente ng kanilang mga courtesy resignations? Well, sa tingin ko, no, this is expected kasi mula nung magdesisyon ng Pangulo na buksan ng investigasyon na patungkol dito sa flood control projects. So nakita natin parang Pandora's box yan kasi alam mo naman ang korupsyon, hindi lamang yan kultura, malalim. So hindi naman pwedeng yung mga aligasyon dyan, they would exist in a vacuum. So obviously may web of corruption na tinatawag, malalim ang konteksto, at syempre may mga pangalan na madadawit. And considering na mabigat yung politika sa Pilipinas, sobra tayong politicized, hati ang taong bayan, yung tunggalian ng oposisyon at administrasyon ay ika nga mabigat, maigting. So maasahan mo na medyo it may even get out of hand. At ito na nga, umabot na tayo na kailangan magrigo doon. And those people expectedly would definitely tender their resignation, pinilit man o voluntaryo, kasi kailangan nilang gawin talaga yun dahil nasasangkot sila. Mas maganda kung magkaminsan wala ka dun sa picture para mas hindi ka napapansin o napupukol. Oo. Attorney, good morning po. Ito po, binabasa ko po yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act po natin at saka maging yung Ombudsman Procedures. Sir, tanong ko lang po kung sapat na po ba yung voluntary resignation po para masabi na, they are taking responsibility? May pattern na po ba empirically na ganito mga resignation ay nakakatulong po sa investigasyon or may kumukuha ng accountability po? Well, from a legal standpoint, wala namang value or probative value yung pagre-resign mo, no? Because at the end of the day, it's a question of whether or not you can be administratively, civilly, or even criminally liable. So, hindi porket nag-resign ka for purposes of administrative accountability ay lusot ka na. Hindi ganyan yan. Maraming desisyon ng Korte Suprema na nagsasabi ng resignation does not signal the end of any investigation against you. Pangalawa, lalo na sa usapin ng krimen, kung meron talagang ebidensya, maaaring isampayan laban sa'yo at talagang hindi yan magiging shield. Kaya lang maraming mga tao umaalis, syempre sinasabi nila delikadesa. And on the one hand, ibigay din natin yun dahil tandaan natin inosente pa ang mga tao na ito. Kasi lahat naman merong aligasyon ng laban sa kanila. At yung mga aligasyon pa laban sa kanila, kung hindi man hearsay ay hindi malalim. Kung hindi man malalim, hindi pa natin makita kung admissible yung mga ebidensya na yon. So sa tingin ko, it is just what it is. Kailangan mong umalis kasi nababalahura ang pangalan mo. At nakakatakot din kasi habang andyan ka, mas lalo ka nila mapapagtuunan ng pansin. Hindi mo naman sinasabi na guilty ka na. Hindi kagaya ng flight is evidence of guilt. Yung resignation is not evidence of guilt. Kailangan mo lang lumayo para hindi ka masyadong mapukol. Okay, sir. Pero, sorry. You want to follow up? I follow up lang on that. Sir, so hindi po ito yung sinasabi naman nila. May mga naratibo kasi na sinasabi they actually resigned not because of the allegations against them, but because of internal conflicts within the palace. Pwede po ba isang factor din ito? Pwede nating sabihin, kaya lang hindi tayo sigurado. Nasa level yan ng conjecture. Ika nga, we can only surmise. Kasi syempre, mabigat na nga yung mga pangyayari, pati allegations, nakaabot na din sa Pangulo, marami na rin allegation laban sa kanya. So, ibig ko sabihin, hindi mo maaalis na makakaroon ng internal turmoil na tinatawag. And it really happens all the time. Kaya lang, syempre, kailangan natin ng informed opinion on the matter. Yun, nasa level pa lang yun ng chismis sapagkat wala naman tayong nakitang mga dahilan o ika nga konkretong dahilan para isipin na ganoon na nga. But it's a possibility, pero mas lamang yung posibilidad na sangkot ang kanilang mga pangalan. So ang mga pwedeng mangyari dyan, kailangan nilang umalis. Siyempre, kagaya ng nabanggit ko, pwedeng sabihin natin at best dahil sa delikadesa, at worst dahil ayaw nilang ika nga masangkot pa. And on the part naman of the President and Malacanang, kailangan din alisin yung mga tao na to kasi nagagamit na din sila laban sa kanya, hindi ba? Laban doon sa kanyang pamumuno. At syempre habang andyan niya, patuloy ang mga kwento, patuloy ang naratibo, mas nakakatakot para sa kanyang pamamahala. Tandaan natin, may social media Wala nang gatekeepers ngayon lahat pwedeng magsalita.